Hindi kailanman matatawaran ang kontribusyon ng mga guro sa ating lipunan. Isa sila sa pundasyon ng ating mga kaalaman. Naisip ba natin kung paano ang buhay kung wala ang mga guro? Maaaring masabi nating, kung wala ang mga guro, wala rin ang mga doktor, nurse, abogado, inhinyero, pulis, sundalo, at iba pa. Higit sa lahat, ang mga guro ang naghuhulma sa bawat individual para maging edukado at kapaki-pakinabang na mamamayan. Kaya ngayong pandemya, kamusta na ang ating mga kinikilalang pangalawang magulang? Maraming pagbabago ang nangyari sa learning system sa ating bansa. Na di lamang mga estudyante ang apektado, maging ang mga guro. Dati po, madali naming na ituturo sa bata ang lesson namin, pero ngayon pong pandemic, naiba siya. Ang kulang ay yung, syempre, meron pa rin dapat pong explanation ng teacher. Kaya isa rin yun talaga sa challenge ng mga modular learners. Isa pa sa mga kinakaharap ng ating mga guro ay ang mga magulang na malayo sa eskwela o walang maaaring kumuha ng learning materials ng mag-aaral. Bawa po may isang bata na wala siyang kasamang magulang or kahit na guardian na pwedeng kumuha po ng modules niya sa school. May mga co-teachers po ako talagang personal po na hinahatid nila yung modules na yun sa bahay ng mga bata. Pero yung expense po doon, galing po sa sariling bulsa po ng teacher. Sa kabila ng mga pagbabagong naganap, umaasa pa rin ang ating mga guro na makakabalik muli sa normal ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kalaki ang seguridad ng kalusugan ng mga mag-aaral. I look forward na maging maayos po yung pag-implement ng face-to-face, na sana ay organize po ang lahat. I also look forward na magiging masaya po yung unang mga araw ng meetings namin dahil mahabang panahon po namin silang yung mga bata po na hindi nakita. Magiging very excited po, sigurado po ang pagbabalik po ng face-to-face. Bilang mga pangalawang magulang, laging alaala ng ating mga guro ang kanilang mga estudyante na may mga pagsubok na kinakaharap sa buhay na sa tuwina ay kailangan ng pag-alalay. Talagang lang po, tibay lang po ng loob, no, at wag pong makakalimot na meron pong tayong Diyos, no, na palagi pong nakagabay lang din sa atin at may purpose po kung bakit po nila nararanasan yung mga challenges na yun sa buhay nila. Huwag po nilang kumbaga ma-feel na sila po ay alone in this battle. May kasama po sila. Andiyan po ang mga advisor, mga teacher na palaging nakasuporta naman po sa kanila. Kaya't bahagi ng ating pagdiriwang ng ika-23 anibersaryo ay di nagdalawang isip ang ating mga kabred upang kahit sa maliit na paraan ay makatulong sa mga estudyante na tiyak na ikatutuwa rin ng ating mga guro. Ang inyo pong kaloob na mga school supplies sa ating 200 pamilya ay malaking tulong po, lalo higit ang mga mag-aaral na ito ay nagsisikap na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Bagamat ang mga pamilyang ito ay dumaraan talaga sa krisis na dulot ng COVID-19 dahil na rin karamihan po sa mga padre de pamilya ng mga batang ito ay nawalan po sila ng hanap buhay sa kanilang mga pinapasokang pabrika, employer at gayon din ay apektado ang sektor ng pagnenegosyo. Ang inyo pong kaloob na school supplies kit ay lubos na makakatulong. Bakit?
Under po kasi ng distance learning, bagamat sila po ay nasa loob ng kanilang mga tahanan upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, ang mga batang po ito ay nangangailangan pa rin ng mga school supplies, no? Ang pamunuan po ng Kaipian National High School na binubuo ng 3,200 mga mag-aaral at 73 mga guro at kawani ay lubos na nagpapasalamat po sa ating Diyos na lumalang sa atin at sa pamamagitan po ng Bread Society International. Bilang bahagi rin ng 23rd anniversary ng Bread Society, nagkaroon din ng pamamahagi ng health essentials sa mga guro sa Graceville National High School. Mula sa pamunuan ng Graceville National High School, Happy 23rd Anniversary Bread Society. Salamat sa Panginoon. Happy 23rd Anniversary, Bread Society International, from Kaipian National High School. Mahirap man ang kalagayan sa mundo ngayon, dulot ng pandemya, hindi ito hadlang upang tayo'y magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagon.